we all know na lumabas na yung trailer ng bagong Masters of the Universe na movie. Nadami ko nang nakikita ng mga posts. Pero right now, i-check natin sino-sino ba yung mga characters na makikita natin dun sa movie and i-rate natin kung nag-upgrade ba or nag-downgrade or merong perfect match doon sa mga casting nila ng mga characters. So, ang dami ko mga nakita mga ganitong post, no? Pero hiramin natin yung kay Jetpack Cave yata yun. Ito yung mga post niya. So, dito tayo kay He-Man. I think dito sa artista na to, napanood ko na siya sa ibang parang series yata yun. Pero love story. So, hindi ko pa siya totally alam kung ano ba yung caliber ng acting niya. Pero based sa mga nabasa ko sa kanya, nag-bulk up naman daw siya ng katawan niya. And sad to say, for me, medyo downgrade yung character na to. Kasi parang ine-expect natin na mas makuha niya yung body talaga ni He-Man. And nababasa ko rin sa internet, parang yun yung karamihan na angal nila regarding dito sa actor na to. And hindi daw niya nakuha yung parang pagka-bulky nung katawan. But for me, for so many years, ngayon lang ulit magkakaroon ng live action na He-Man. So, I let it pass. Si Skeletor, we all know na si Jared Leto ang magpo-portray ng Skeletor. But I think, alam nyo, for me, ito malaking upgrade ito para sa character natin na si Skeletor. Well, given naman na marami na or magaling na or super enhanced na kasi yung CGI natin right now, so wala nang problema sa pag-create ng mga characters. Ang feeling ko magiging problem natin dito ay kumbaga yung pinaka-face ng actor is makikita natin parang, for me I think lang, baka flashback lang na makikita natin siya. And then, ang pinaka-kinakabahan nga ako dito guys, alam nyo, baka mamaya sa last part lang natin to makikita si Skeletor. Kumbaga sa third act, sa final act lang, sa final battle, baka dun lang natin makita si Skeletor. Pero all throughout the movie, baka flashback lang ni King Keldor. I don't know. Pero for me, upgrade tong si Skeletor na to. Si Teela, for me si Teela, pwede na, hindi naman siya upgrade pero swak na yung casting para sa kanya. Although hindi nila kinuha yung parang bathing suit na costume talaga ni Teela. For me, since live action naman siya, expected na natin yun na meron talagang maiiba at magkakaroon ng sariling take yung director or buong movie regarding sa mga characters na to. So itong Teela na to, for me, swak pa rin naman yung character. Man at Arms, si Idris Elba, grabe, ang dami ng characters na pinortray neto. Suicide Squad, and then sa Thor, diba, nandun din siya. So right now, siya naman si Man at Arms. I don't see any problem na nag-change color sila ng character. Since alam ko na magaling itong actor na to, mabubuhat niya yung character na yan. And for me, swak din itong character na to sa pinoportray. Si Cringer, etong si Cringer, may mga nababasa ako, kinakabahan sila, baka hindi daw nila makita yung battle cat armor niya. And we all know naman na pag si Cringer nga siya, duwag siya, na tiger, ganun siya. Pero dito kasi sa trailer, pinakita na parang maangas na siya, malakas na siya. So parang kinakabahan yung fans na baka yun na yun, hindi siya bigyan ng armor. But ako, hopeful ako na bibigyan siya ng armor. Upgrade for me itong si Cringer. Roboto! Etong si Roboto, mix ako dito eh. Mas maganda sana kung tinake nila yung original look. Well, lahat naman tayo parang yun ang inaasahan natin. Pero right now kasi, again, ito yung mga style ng mga live action movie na kung saan meron silang sariling take talaga dun sa mga characters na yon. And yung sariling take nila dito kay Roboto, for me, fine. Okay din naman. Swak naman yon for me. Paano, maganda rin naman kasi yung kinalabasan ng character na Roboto. Fisto! Etong si Fisto, medyo downgrade ako dito. Ang medyo worry ko sa kanya, bearded kasi yung character niya. So yung head niya medyo malaki na agad tingnan. Yung kamay niya ang laki din tingnan, knowing na gano'n naman talaga yung character. And even yung armor niya parang ang bulky din tingnan sa kanya. So ang nagiging effect tuloy for me, yung mga braso niya, yung arms niya, ang liit tingnan. So parang medyo awkward sa akin yung kinalabasan ng result ng Fisto na character natin. So for me, downgrade siya. Evelyn. Etong si Evelyn for me is upgrade talaga siya. Kahit na hindi mo gaano makita yung pagka-purple, violet ng kanyang costume, kitang-kita mo naman sa headgear niya. Si Evelyn agad to. Kahit na may sariling take yung movie regarding sa mga costume sila, unang tingin mo pa lang, alam mo agad na yun yung character na yun. So for me, upgrade itong si Evelyn. Spygore! Nako, grabe! Isa to sa mga upgrade na characters talaga. Hindi ko rin ine-expect to
na yung mga spikes niya galing na sa mismong body niya. Kasi dito sa cartoons makikita niyo parang part lang siya ng armor niya, hindi ba? Pero dito ang galing nung naisip nila na talagang part na siya nung katawan niya. Mukha siya talagang mutant dito or monster. For me, total upgrade si Spikor. Isa to sa favorite ko na pinakita nila. Beastman, another upgrade for me. Kahit na parang medyo more animalistic talaga yung binigay kay Beastman. Totally upgrade talaga sa character na ito. Kahit na syempre live action to, medyo darker talaga yung tone ng mga colors nila. Makikita mo pa rin naman na may orange dito si Beastman. And then yung paint niya sa mukha, grabe ang galing. Upgrade talaga to. Queen Merlina. Si nanay to ni He-Man na Earthling. So hindi ko naman gaano kilala yung character niya, and then queen lang naman siya. So either nakapusod yung hair niya or nakalugay, basta nandun yung crown niya. I think swak naman. Hindi naman downgrade for me itong character na to. Castle Grayskull, grabe. Ito sa akin, upgrade itong Castle Grayskull. Finally, ito na, Castle Grayskull. So, it's a good upgrade. Prince Adam, for me, swak siya. Ang medyo hindi ko lang talaga nagustuhan sa part ng buong concept nila is that inad pa nila yung Earth. Pwede naman sanang ibang place eh. Wala na bang ibang place kundi Earth? Pero I know, kasi kailangan ma-connect sa atin ng mga viewers. So, swak.